Magandang gabi mga friend. Napanood nyo yung special session ng Senado. Puro plastic. Ano ba naman to mga ano to? Diyos ko. Akapan dito, kamayan doon. Dumating si Villanueva, bidang-bida, pang 13 siya, ano? Ano yan? Anong kalase? Katawa-tawa, no? Sila nag-overthrow kay ano? Yan, si Villanueva at saka si Escudero. Sila nag-upo kay Cayetano. Nakalungkot, no? Tapos ngayon, sila naman daw ang tawag ni Marcoleta, Judas daw sila, yung mga bumaliktad na ano. Ano to? Ito pa isa, oh. Anong klase mga senador to, no? Sarcastic o maldita. Eto, kapatid ni Cayetano. Suportahan niyo, ma'am, yung bagong leadership po. May 13, di ba? Common sense, di ba? What's in the rules? What's in the Constitution? When you have 13, yun lang. So pag hindi sumunod sa rules, doon lang naman kami may problema. Pero pag sumunod sa Constitution at sa rules, no problem. That's just how it is. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Kukulit niyo eh. Alam niyo na parang saan yan. Hulog yung mga yan eh. Tanong pa kayo ng tanong, naapalaan niyo. Wala raw kayong common sense. Di ba? I-elect daw na ito sila, si Escudero. Presiding officer daw pag nag-combine na raw sa impeachment. Pucha, parang anong tawag dito? Sa hinaba-haba ng prosesyon, si Boy Hikaw din pala magiging presiding officer ng impeachment trial. Etong si Escudero nito nagpatagal eh. Dapat tapos na to eh. Kung hindi niya pala alam kung ano ibig sabihin ng forthwith. Kaya nga nagkagulo, di ba? Dahil sa kanya. Dahil ayaw niya mag-combine, dahil sinisisi niya yung mababang kapulungan na pinagtagal-tagal niya. Tapos aapurin niya kami doon. Ngayon siya rin ang i-elect. Bakit? Anong dahilan? Pakinggan natin to si Lacson. As per our consensus as of this morning, we will elect Senator Jesus Escudero if we convene again as the impeachment court to be the presiding officer. Why so, sir? Lawyer eh. Kasi para at saka may experience. Lawyer daw eh. Lawyer eh. Tsaka may experience siya. Ano ba yan? Kala ko pinagpipilian ninyo si Kiko Pangilinan. Lawyer din naman yun ah. Hindi naman basta-basta lawyer si Kiko Pangilinan. Walang marka. Si Escudero may kaso pa. At yan nga, hindi niya alam kung anong forthwith. Tapos yung papipiliin nyo kasi lawyer, may experience, sabi niya. May experience eh. Ano experience? Kung may experience yan, di dapat matagal na kayo nakapag-combine. Ewan ko kung ano namang gagawin nito si Escudero na to para ma-delay ito ha. Siya nagpa-delay, di ba? Tuloy mo, Lacson. Isa sa impeachment. So, yun. Yun ang consensus namin as of this morning. Pwede magbago. And si Senator Win mismo, Senate President Pin ang nag-suggest din. As per our consensus as of this morning. Bagay, sabi niya, pwede naman daw magbago. Sana nga magbago. We will elect Senator Jesus Escudero if we convene again as the impeachment court to be the presiding officer. Why so, sir? Lawyer eh. Lawyer daw. Kasi para at saka may experience na rin siya sa impeachment. So, yun. Yun ang consensus namin as of this morning. Lawyer eh. Tsaka may experience. Anong experience? Yan nga nagpatagal eh. Kaya malabo ito. Boma Labs. Pag maganito, lawyer eh. Bakit? Di ba lawyer si Kiko Pangilinan? Ewan ko sa inyo. Tapos sasabihin daw, baka raw kasi daw. Maraming rason eh. Dilawan daw kasi, ganun ito. Ano ba si Jesus Escudero? Duterte. Hindi ba siya nga pumigil? Ewan. Ito mga friend, ano yung Senado? Walang ano. O ko tatanungin nyo.
Sayang lang sinesweldo niya sa mga, ewan, no? Kung anong kakalabasan yan. Basta importante, mailatag lahat ang ebidensya sa kahayupan ni Sayad. O, ito, pakinggan nyo. 2 hours ago lang ito eh. To reveal they have acquired new evidence on Vice President Sara Duterte's alleged unexplained wealth ahead of her impeachment trial. Vivian Gulia reports. Vice President Sara Duterte allegedly did not declare in her statements of assets, liabilities, and net worth 52 firearms, which he and her husband supposedly own, according to House Impeachment Prosecutor. 52 firearms. Hindi dineklara o naman, ba't hindi dineklara, di ba? Pero 52 firearms lang, wala yan eh. Kay Duterte, bago siya maba, 300 mahigit na firearms, mga pinaresensyahan niya lahat, di ba? Oh, magaling niya si Duterte. Bago siya bumaba, pinalisensya niya na lahat yung kanyang mga baril. Ibig sabihin, wala lisensya pa yung baril ni Digong. Ang dami-dami, 300. Tapos dineklara niya na collector's item daw yung mga baril niya, puro high power. Ito naman, may 52. Dapat talaga diinan na itong mga to. Dapat yung mga baril ni Duterte, kansilahin na yung mga lisensya noon. Wala pa, wala na nga si Digong, nakakulong na, aanin niya yung baril. Diba? Puro high power yata yung baril ni Digong na pinalisensya niya bago siya bumaba ng pagka-presidente. Ito, 52. Paano pa yung mga baril nila Pulong? Sigurado ba? Inspeksyonin niyo ba? Tsaka tignan niyo yung mga sasakyan na mga nakapangalan dito sa magkakapatid na to. Baka nakaparada pa rin sa bahay ni Diskaya. And Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. He claims these include pistols, rifles, revolvers, and a shotgun, which he estimates total millions of pesos. The House prosecution plans to present witnesses who will prove this claim during Duterte's impeachment trial. These include a representative from the PNP Firearms and Explosives Office, a valuation expert. Siguro naman, wala na magagawa si Portwit ngayon dito. Kasi mayroon ng date, July 6, tapos bukas mayroon pre-trial hearing. Di ba? Siya na siguro ang preside si Portwit, di ba? Makikita natin kung paano, kung may gagawin namang magic to si Portwit. Kasi siya, ginawang presiding. Dapat si Kiko Pangilinan na lang. Wala pang sasabit-sabit. Sigurado pang patas, di ba? And firearms dealers. Bukod po doon sa hindi ho pag-declare ng cash on hand, cash in bank, no? Sa kanya po nga salin from 2019 to 2025, hindi rin po niya dineklara yung kanya pong pag-aari ng mga armas from 2007 up until 2025. So, I think... 2007 up to 2025, di kara. Sara pa lang yan. Paano yung kay Digong? Sabi nga ni Las Cañas, 1,000 ang baril. Kasi nga may sarili silang... Kaya kayang-kaya lang takutin ng di ba? Sindikato talaga sila, mga pre. Tingnan mo, Sara Duterte, sa meron ka 52 firearms? Bakit? Sa kapupuntang gera. Di ba? Pagpapalakas po ito doon sa punto ng unexplained wealth at SALN violations. Asked whether it is possible that the firearms were lumped in the line item others, Ridon gave this response. Hindi ho sila magkakasya doon po sa kabuuan po ng others. Kung ganun po kalaki halimbawa yung value ng firearms at ganun po karami yung po nga pinag-uusapan. So, we will look at the valuation expert whether pas po yun dun sa others. But again, the point also needs to be made that even previous to 2019, the Vice President did not declare firearms ownership previous to 2019 kung saan meron na pong others na line item.
The House prosecution listed a total of 57 witnesses in the pretrial brief it submitted before the Senate Impeachment Court. House Impeachment Prosecutor and Manila 3rd District Representative Joel Chua said many of them are on the articles of impeachment alleging confidential fund misuse and unexplained wealth. May mga hindi na-present sa House hearing na kinukonsider na isama dito. Hindi naman ibig sabihin na porke nakalagay ka dyan o ipepresenta ka na. So mas maganda na yung sobra yung ilalagay mo kesa sa kulang. Ridon said the Vice President's camp appears to have been compelled to present a credible defense, which includes a list of witnesses and documents. But he considers laughable the issue raised by the defense, whether evidence not attached to any of the impeachment complaints before the House of Representatives should be excluded from the records. These include the Anti-Money Laundering Council report. Nothing prevents the House Committee on Justice, nothing prevents the articles of impeachment, nothing prevents anyone from actually submitting new evidence, new information up until the pretrial proceedings. And more importantly, nothing prevents any party from actually introducing new evidence during the trial process itself. No? Basta pumayag po yung Senate Impeachment Court. Both camps were notified by the Senate Impeachment Court to attend the pretrial conference scheduled on June 18th. Vivian Gulia, ABS-CBN. Halos pumunta naman lahat yung kagrupo ni Kawatano eh. Maliban si Kawatano, saka kay Boy Sile, no? Kay Kimo. Dumating si Baba, kay Pia Cayetano, si Marcolecta, yung pesa. Ayun nga, sila Joel Islord, nandun na, diba? Balik tanaw tayo dito kay Sayad, ha? Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano ka walang hiya si BBM. BBM ang dapat maging presidente, mababait, masipag, higit sa lahat, hindi mangnanakaw, hindi corrupt. Love you, BBM. I love you, BBM. I love you, BBM. I love you, BBM. Gusto ko makita. Tayo lang yan. Kawawang Pilipinas talaga, ha? Nabeto mga nakaupo na ito, puro may... No? Kung makita kung gaano kawalang ya si Bongbong Marcos. Tapos, umpisa na po, I love you, BBM. Akang putang na. Ano ba politika to? O, sandali lang ho ito, ha? Oh. Ayoko na sanang pakinggan to, eh. Purihin ang Panginoon sa pagkakataon na makausap kayo, diretso, walang filter, walang pag-e-edit ng ating mga sasabihin o gustong iparating. Mag-comment din po kayo or yung mga tanong, i-post nyo po para sa susunod nating pag-uusap ay pipilitin kong masagot din ang inyong mga katanungan. Magandang hapon po sa inyong lahat, sa ating mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa mahal nating mga OFW na parati nating sinasabing mga bayani, pero madalas hindi natin tinuturing na bayani. Sa mga nagsasabing sila ang bayani, pero pinagtatakpan ang katotohanan. At lalong-lalo na po sa mga kababayan natin na dadama na ang economic crisis na dulot ng mataas na presyo ng langis at ng mga problema sa ating ekonomiya. Today, I want to talk about and inform you about 4 newsworthy items, the Blue Ribbon Committee, its mission, at nasaan tayo ngayon. Pangalawa po, yung special session. Pangatlo po, yung final ng petition ng grupo sa Supreme Court. At yung 4 po, yung kung naka-martial law na po ba sa Senado or yung Senate lockdown na kahit ayaw nilang tawagin na ito'y isang lockdown. So, let me start po with a story in the Bible that story. Tangina, Bible na naman. Story in the Bible daw. Umpisa siya. Sabi ko, patingin ka na kasi. Pagtyagaan natin, pero maghanda ko kayo ng lusartan. The Bible that madalas ko itong pag-isipan, nakaka-encourage to sa akin at nag-e-encourage po
sa iba. So, inaayos lang po yung phone ko, medyo mabigat. Ang tumatagilid po yung phone, hindi po tayo. Ayan. Laban lang po tayo. Okay. So, ito pong story na to ay alam ng napakaraming tao. Ito po yung story ng persistent widow. No? Persistent widow, meron po isang byuda, taas pa ng nakatagilid eh. So, may isa pong byuda, hindi po nakalagay sa Bible kung ano ang naging problema niya or what injustice she suffered. Pero ang nangyari po dito ay sinasabi na pinupuntahan niya po yung judge. Pero hindi po siya binibigyan ng justice. So kung baga ho, sa salita natin ngayon, kinukulit niya po ang judge. Pupuntahan sa opisina, pupuntahan sa bahay, hanggang dumating po yung punto na Yung mga nanonood po nito, pasensya na ho. Kung kayo may high blood, magtabi ho kayo ng losartan. No? Ako, nakainom na ako, kaya ayoko na sana pa rin dito. Pero nakakatawa kasi. Nakakainis, nakakatawa, no? sinabi po ng judge sa kanya is, hindi ako takot sa Diyos, hindi ako takot sa tao. So isipin niyo po, ang isang tao na magsabing wala siyang takot sa Diyos, ha? Baka si Digong yan. Kawatano. Hindi takot sa Diyos, hindi rin takot sa tao. Pinapapatay niya na tao, eh. Di ba? Tuloy mo. Wala siyang takot sa Diyos. Tapos sabihin niya, hindi rin siya takot sa... Si Digong ngarot yan. Minumura niya lang yung Diyos. Yung sinasabi mo, kinikwento mo judge. Judge ba si Digong? Prosecutor pala si Digong. O sige. Tao, ibig sabihin po, or walang kinakatakutan na tao, meaning ganun siya kasiga. Pero bagaman ganun siya kasiga, Duterte yan. Kita mo si Sayad, yung gusto mong gawing presidente. Maski na sheriff, sinasapak lang niya. O, di ba? Kasiga si Sayad. Sino kaya kinikwento mo? Mga Duterte? O, tuloy mo kabataan. ay pinakinggan niya po yung byuda, yung persistent widow, at tinanong niya, ano bang gusto mo? So sabi niya, hindi man na, siga man ako, wala akong Nasa Bible yan, ha? Kawatano, hanapin ko yan. Magbabasa yata ako ng Bible na wala sa oras nito, ha? kinakatakutan. Pero sa kulit mo, ano bang gusto mo? Sabi, ha? At ang sabi po ng byuda, give me justice. And the Bible says, what more ang Panginoon na nagmamahal sa iyo? Hindi ka ba bibigyan ng justice kung parati kang nagdadasal, kung parati kang kumikilos, at hiningi ang hustisya? So, Alam mo, Kawatano, sa dami ng problema ng Panginoon, ako, bihira akong nagdadasal dyan. Oo, basta, simple naman, mahal na po ang Jesus, layo niyo po kami, mga kamilya, sa anumang sakit at kapahamakan, bigyan niyo po kami ng malusog na katawan. Amen. Ganun lang ako magdasal, Kawatano. Mahirap hingi ka sa Kanya. Kasi nga, pag nabigyan ka na niya, huwag ka na ulit hihingi. Oo. justice and social justice ang problema ng ating Dahil ang daming humihingi, buong mundo humihingi sa Kanya. Di ba? Napakaswapang mo naman kung nabigyan ka na, hingi ka na naman, magagalit na siya sa'yo. bansa. Ako'y naniniwala, katulad ng problema, ang sinisimulan po kasi ang hustisya o pagbigay ng hustisya sa katotohanan. Pag walang katotohanan, hindi dadating ang justice. Ganon din sa social justice po. If we will deny that many of our kababayans are suffering, if we deny na yung bilyon-bilyon or abot ng trilyon na ninakaw does not affect our economy. Tanong ko kay Tano, bakit noong panahon ni Duterte, wala kang ganyang kadaldal, hindi ka ganyang kadaldal, tahimik ka, lalo na sa Parmali, skandal, ha? Ni katiting, walang narinig sa bunganga mo, Kawatano, na tungkol sa nakaw-nakaw na yan. Hindi ba? Ngayon, eto ka. Kala mo kung sino kang nanggaling sa malinis na administrasyon? Ha? Does not affect rural areas, does not affect Filipino families, does not affect children who are in danger of stunting. Pag dininay po natin lahat to, Yung death setup goals mo sa TikTok, syempre nasa last. walang magiging justice. So, I'd like to encourage everyone in your own way, whether it's prayers, whether posting in your social media, whether it's encouraging your barkada, talk about... Alam niyo, wala siyang binabasa eh. Talagang,
ano niya, magaling, oo. Halos lahat sila magagaling sa mga ganitong klaseng style. Maglihis, oo. Entertainment, talk about good things, but also talk about what kind of Philippines you want. What kind of government do you deserve? What kind of environment should your children have in school? Ngayon, half day na lang yung mga pasok, di ba? Nag-K to 12 tayo, napakamahal para sa ordinaryong tao yung additional 2 years. Pero nakikita sa mga study, half day lang po kasi. So hindi rin po umaabot ng 12 years ang education ng ating mga anak. So that's Tama na. Mahaba pa ho yan. Wala na ho sinasabi kung ano-ano lang sinasabi niya. Di ba mga friend? Basta kung ano-ano lang sinasabi niya. Tapos igaganon niya sa Basta wala ho siya sa hulog kung ako tatanungin niyo. To. Si Duterte po. Sir, your comment lang na nag-elect na po ng bagong Senate President, sir. Majority rules, yan naman po. This is a collegial body. Tapos na po. So, let's move on with the new leadership, with the new majority. This is democracy. Gano'n naman talaga. To, kailan kaya dadamputin to? Malapit na rin to eh. So, ako naman, kilala niyo po ako. Gusto ko lang. Kilala ka na talaga namin. Duterte ka, di ba? Ikaw ang taga-bili. Lalo, kilala ko na to. Sabi nga ni Las Cañas, taga-bili lang ni Las Cañas ng Maruya to eh. Kung magtrabaho. In fact, during my first term as senator, wala po akong absent sa Senado. Sa first... Kaya hindi naman yung tinatanong sa'yo. Ang pagsasabi wala kang absent. 6 years ko po, hindi po ako nag-absent. Gusto kong magtrabaho tayo para sa ating mga kababayang Pilipino. Dahil alam niyo naman na ang bisyo ko talaga ay magserbisyo sa ating mga kababayang Pilipino. At ayaw ko may masayang na oras. Score up to 70%. Maging normal na po ang takbo rito sa Senado. Kayong nanggulo dyan sa Senado eh. Pinapasok-pasok mo yung kampay mo si Bato, tapos ginulo niyo na yung Senado. May baril-baril pa kung ano-ano pinagagawa niyo dyan sa Senado. Ay nako, bongo. Nandito naman po kami sa minority noon. Dito pa rin po kami. Ako po ay patuloy na magtatrabaho, magsaservisyo po sa ating mga kababayang Pilipino. Tingin niyo, sir, tapos na yung gulo. Fresh start na. Hopefully, sana tapos na yung gulo, makapagtrabaho na tayo, kapag-serbisyo na tayo. Dahil bawat oras, bawat minuto na may gulo po sa politika, ang nasasakripisyo po ang serbisyo sa ating mga kababayan. Marami pong madidelay na batas, mga bills. Sabihin mo yung kay Bato. Ay nako, bongo. Na dapat ay natugunan na noon pa. Halos 1 buwan rin po ang... Kayo ng gulo eh. 1 buwan yung ginulo yung Senado eh. O, di ba? May habulan pa, may putukan pa dyan sa Senado. Ngayon, sabihin nyo, ay nako. Nasayang. Sayang talaga. Sa gulo dito sa Senado. Pinroteksyonan nyo si Bato eh. Tapos ginulo nyo, tapos pinatakas nyo. Dapat sa inyo, ma-obstruction of justice kayo lahat eh. Ako naman, tutulong po ako, susuporta po ako sa mga programa, sa mga bills o sa mga batas na makakatulong talaga sa mga mahirap nating kababayan. Tang-ina, yan na naman yung mahirap oh. Ay, nako. Tangina, kawawa na yung mga mahihirap, ginagamit nyo pa. Mahihirap na kababayan. Kayo yung nagnakaw yung taamo mo kaya nagkahirap-hirap eh. Daming Davao. Utang na 51 billion hanggang ngayon binabaha kayo. Ito dapat din to, inspeksyonin din to eh. Tignan nyo nga din to kung ilan ang nakalisensyang firearms dito.
Gagong to. Asa po ng suporta, sir, yung bagong mayorya sa inyo, sir? Basta sa kapakanan po ng mga kababayan nating Pilipino. Pero Interes ng bayan, interes ng bawat Pilipino po ang Hindi kaya kinikilabutan tong mga to. Interes ng bayan, interes ng Pilipino. unahin natin. Pero sir, may pending kayo sa Supreme Court. You're still questioning yung nangyari ng Joy 3. Ayaw. O yun, kinestyon pa nila yung ano. Nag-file pa sila sa Supreme Court pala. Kinikestyon pa nila yung June 3 na pinapanay. Ay ako. Ako na pong mag-comment doon. Lahat naman kami, almost all of us, 9 senators led by Senator Alan Peter, petition. So antayin lang natin kung ano yung magiging resulta. But that was yesterday. Iba naman po ngayon dahil meron akong bagong majority. Thank you, sir. So bakit hindi po Ito si Baste, oh. Hoy, Baste, saan ka napunta? Mali ang nadaanan mo. Ay, mali ata nadaanan ko. Akala ko nasa Davao ako. Sabi nung gago. BBM ang sigaw ng mga nadadaanan niya. Kaya na kayo, magkulab na tayo. Basta yan na lang natin mga friend. Papanoorin natin kung paano mangyayari dito kung may magic na naman gagawin ito si Escudero, no? Pero garapalo yan. Garapalo yan. Kasi as soon as possible, ayaw ni Sayad na maano yan eh. Malabas lahat yung ebidensya na yan. Talagang napakahirap po yan para i-acquit mo. Oo, talagang maliban na kung talagang kagaya ka ni Kimo, nasunugin mo man daw siya, amoy Duterte siya. O, di ba? Napakabigat ho niyan. Hindi ho basta kapal na mukha ang kailangan mo dyan para ma-acquit mo itong 4 pala yung articles of impeachment na yan. Isa lang dyan ang lumusot. Tapos na, boxing. Alam nga naman, lahat yan, kawawa ho yan. Imposible ho yan. Hindi. Ewan na. Pero hindi ho aabot talaga yan dun. Napakakapal na mukha mo talaga pag nailusot mo yan. Pag nailusot nila yan, pero by all means talagang i-acquit yan. Lalo sila Kawatano. Naku. Mary Lebron, shout out. Good evening, Sir Rox. Good evening. Librado Tubico, shout out. Blessed morning, Karox, and to all warriors. Ano ba yan? Itong mga asong ito, ang tahol ng tahol, mga tinamaan kayo ng lintik, paano uunlad ang bansa? Lagi kayo ang hadlang, mga lecheng Hindoropot, Okinawa, Japan. Ha? Michelle Edwin Mike, shout out, my friend. David Ali Mendoza. Good evening po, Karox. Tama po kayo. Ang gulo-gulo ng politika natin ngayon, parang bulbul. Parang buhol-buhol na bulbul. Sina Depensor at Baligod, parang mga senador na. Parang mga senador. Sila ang nagdidikta kung merong hearing ang 18 marites. Pero tagilid si Depensor. Nako. Malapit na yan madakip. Oo. Nagsalita kanina siya. Bukas sa topic natin yan. Si Matibag, oo. At nagsalita pa ito si Brother Eddie Villanueva, kung matawid yung anak mo, di wala sanang ganyang kaso. Yan si Joel Islord, may batang-batang chicks pa. Chicks pa nga daw. Yan at binigyan pa ng kabuhayan galing sa kaban ng bayan. Oo, di ba? Hindi alam ni pastor yun. Hindi alam ng tatay niya yun. David Ali Mendoza. Karox, ayaw po magsalita ni Magalong kasi nga po, baka malapwesto siya. Malapwesto yung si Sayad sa 2028, hindi niya mabigyan ng magandang pwesto.
sa gobyerno at saka kapag presidente na si Sayad ay free for all na ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Sigurado. David Allen Mendoza ulit to. Karoks, kumakanta pala ng lagay na yun si Inday Sayad. Akala ko po ay mahal na araw at nagbabasa ng pasyon. Kumakanta. Kami ay apoy na hindi mapatay. Ano ba yan, presidente? O, kininahan na. Mahiya naman kayo, putang ina kayo. Tapos si Boy Tato, nirekomenda ni Kimong Baliw. Yun daw ang pumasakaling maiimpis, makukumbik si Sayad, si Boy Tato raw ang gagawin niyang presidente. Tangina dyan. Ano ba yun? Ay, ako. Wala ba mataas-taas sa kwalifikasyon? Garcia. Anak na utang. Ano ba itong Comelec na to? Pati si Raulo nakakatakbo eh. Alain mo, pinatakbo mo senador yan, pinayagan mo tumakbo senador yan si Kibulog. Paano ko nanali animal na? Inang yan. Pag may kaso, Garcia, Comelec, wala nang, hindi na. Huwag nyo na hintayin pa mag-guilty. Anak ng putang ina. Wala ba kayong ibang, gawa kayo ng panibagong, meron mga kwalifikasyon ng kandidato para magsilbi sa bayan. Paano magiging public servant kagaya ni Digong, naka-pampers na. Ang puta. Wala pag ito ang sistema ng eleksyon dito na maski sinong gago pwedeng mag-apply basta Filipino citizen, no read how to read and write, pwede na. Wala nang kwalifikasyon. Ang inang yan. Mambabatas, tapos wala. Ay, putang ina, ano ba? Rodelio Alpilor, shout out Hello Sir Rox, ang laki ng pinagbago ni Eddie. Eddie na yan, mula nang manalo. Yan si Back Party. Party list na yan, talagang malala na yan. Peter Caldero na yan. Ala na sir, bukas malalaman natin kung ano kasalabasan ng Senado. Ay sir, ang daming ganap talaga. At asa po tayo na mananaig ang kabutihan. Salamat at ingat po. Sir Rox, God bless po. Sa yun nga, God bless, Rodelia. Nananaig ang kabutihan, mukhang 50-50 pa eh. Oo. Dahil ang napili ng gawing ng Senado, itong si Boy Hikaw. Siya raw ang presiding officer ng ang puta, Apolinar Tolentino, shoutout. Nasisira na yata ulo ni Dilubyo Cayetano sa higpit ng kapit sa pagiging Senate President. Bali wala na sa kanya ang magulo, basta wag lang mawala sa pwesto. Masama sa tao yung masyadong swapang sa kapangyarihan. Iba siya. Mabuti sa kanya yung swapang. Shirley J. Sir, naku, si Sabet. Kala mo naman sinong malinis, pwe. Shirley ulit, grabe gulo sa Senado. Kagagawa ni Mr. 10K Cayetano, Amerikano. Shirley ulit, grabe tawa ko sa'yo, Karox. Bakit mo nireplay ang kanta ni Sara? Ami, ayapoy, tayo na yan, baliw. Ramon Valencia. Bossing, bilib din ako dyan. Bilib din ako dyan kay Magalong dati. Pati manugang niya yata. Yung abogado ng taga Baguio na wagas kung banatan si Atty. Claire. Sa palagay ko, mga namamantikaan din ng mga labi niyan sa panahon ni Gong D at Bong Agog. Mabulatik din ang bibig. Hindi na pinapatulan ni Atty. Claire eh. Kung sino-sino hinahamon niya, silibagan. Kung sino-sino hinahamon niya. Debate, wala. Battle. Wala na, hindi ko na napapanood eh. Nanonood ako sa kanya eh, pagka gusto kong mapagsasabi niya, pero madalas hindi na. Natuwa lang ako sa kanya nung talagang binibira si Tulpo. Doon ako talagang pinapanood ko siya. Kasi karamihan nga takot kay Tulpo eh, pero sa kanya talagang, paglaruan niya lang yung mga Tulpo eh, di ba?
Sinampa siya ng kaso, puro lahat acquitted di ba? Marilo Fabian ulit Good day po tayo sa mga ka-warriors. Harap-harapan panloloko sa ating lahat ang ginagawa ng 18 kargadores, kasabot mga tiyanador, pamandin. Tuluyan ng pinasama ng mga ito ang sitwasyon ng ating bayan. Totoo yan, nak. Si Malu ulit Itong mag-amang Villanueva, nambubudol pa. Sumama man si Joel sa majority, di pa din malilimutan yung ginawa nila sa buhatan para patayin ang impeachment ni Sara. O yun nga, may sala ang partisipasyon ni Joel. Isa pa mandato niya mag-attend na session bilang senador ng bayan at huwag nang magpakabayani damage sa bindan. Bumawi na lang siya sa taong bayan. Totoo yan. 3JC Hope Shout out 3JC Hope. Hello Sir Rox, tawa-tawa. Nakakabanas na itong si Mike Defensor. Di mo malaman kung senador ba siya o party organizer. Siya ang nagmumostra sa mga senador, sa mga 18 Maleta Boys, kung saan lugar nila, kung saan sila mag-meeting, magkano budget, at kung ano-ano pa. Aba, sino ba ang nagpapaandar dito kay Defensor? At unlimited ang budget? Nagtatanong lang po, sino pa? Si Sayad, diba? Friend Ervin Sapeda, shout out. July 7 Alcantara, Analisa Apolinar, Christian Sen, shout out sa inyo mga friend, Sabi ni Friend Ervin. Sir Rox, sinabi ko naman po sa inyo, diba? Yan si Kawatano alias Boytoko. Wala po yan. Siya po ay isang walang katorya-toryang ampaw. Feeling lang niya po kasi siya ay makapangyarihan sa lahat. Ano siya? Bakit? Siya ba si Lord? Alam mo, Boytoko, kahit ano pang magic meron ka, ikaw na lang ang naniniwala doon, okay? Para mo ng awa, humilagpos ka na. Huwag mong lukuhin at ulit-ulitin pa sa sarili mo sa paniniwalang meron ka po, okay? Dahil wala ka nga, tigas na naman ng bungo mo. Kung gusto mo na ikaw palagi ang bida, kung ako sa'yo, mamundok ka. At baka sakali, ang tribong matagpuan mo, tribo ng mga kulukotoy na katulad mo, di ayos, ikaw pa rin ang presidente. Walang sino man ang aagaw sa'yo kasi doon ka nababagay sa nayawa ka. Lampas-lampas na sa sukatang metro ang pagkalala ng topak mo. Men. At yun namang mga alipores mo katulad ni Mr. Diferensya, ayun. At puro pangwawalwal ang ginagawa. Kala mo naman lalabas siyang magiting na nida. Hoy Mr. Manyakol. Ako nagtataka bakit pag-alagala ka pa. Di ba dapat kayong mga halimaw kayo nasa kulungan na? Anong meron at bakit hinahayaan lang ng mga otoridad? At ni Kuting, kayo patuloy na nakapaghahasik ng lagim aber? Ba mga alagad ng puro butas, mga sir. Tayo po ba talagang tatapak-tapakan na lang po ng ganitong mga buwisit na hayop ng mga ito, sir? Ba talaga rin naman, Sino ba naman, Sir Rox, ang hindi mapapalaklak ng losartan? Yung mga hayop na kriminal, ayan po at mas matatapang pa sa mga dapat po nang huhuli po sa kanila. Naku, Sir Rox, talaga pong siguro wala na po tayong pag-asa. Pag puro po pulpul ang mga nagpapatupad po ng batas natin, bago po ako mawala sa ulirat at tupakin ng mauugas, impong ba siyang ilalayas po muna po. Kailangan ko pong makasagap ng sariwang hangin. Baka po hindi ako makapagpigil. Baka po pati ang ating simuning mapitik ko na sa tenga at mapasama na po sa paghambalos dahil sa sobrang paglamya. Lelembot-lembot po Ano to?
Ang sa inyo pong lahat ay tunay pong nagmamahal. Katipunera po ng Cavite. Ito po ang asongot at makulit ninyong Tia Deli. God bless po. Kuya Rox, at ingat po palagi. Isang kaway at malupit na hello sa akin pong mga kawaryos. Ingat po mga kawaryos. Wala po tayong magagawa. Ito po ang headquarters po natin para makapagbuga po tayo ng puro konsumisyon at sama ng loob ng mga buwisit na yawa. Salamat po sa ating Master Rox. Mabuhay po kayo. Ay, Tia Deli. JC Opo. Pastor Jun Lagon, my friend, shout out ha. Parang pumayat ka, Pastor. Kayang-kaya mo yan. PJ Opo nito. Sir Rox, ang ginagawa nga po ni Caldero is what you call sour graping. Negang-nega na si Caldero, pero yaw-yaw pa rin ang yaw-yaw sa social media. Ang nakakamiss talaga pati ang Diyos, ginagamit niya. Di bali na lang siyang umarte ng ganyan, basta wag niya na lang gagamitin si Lord. Doon nga siya kilala, nasa raw Diyos ko. 3J Show po, naku yan si Magalong, magulang sa dilang magulang din yan, pareho sila ng in-law niyang si Libayan. Basta sumanib ka sa DDS, tiyak na ikaw ay magiging halimaw din. Tignan mo nga yan si Libayan na yan. Di ko tinatawag na attorney kasi di naman siya deserve. Alam mo, Sir Rox, pag di pa sila nagpapalit ng balat, kala mo mga santo, mahubuting nila lang. Pero pag nagpalit na sila ng balat, ayan, lumalabas na ang kanilang pagiging halimaw. Example na yan, si Harry Roque, Guanzon, Libayan. Ito si Libayan na ito. Na critical thinking daw ang pairalin. Yung pala, siya ang master ng mga manipulator. Yan, ganyan ang nangyayari sa sumanib sa DDS. Totoo, baliw. Kalat ni Baya, shout out my friend. Eddie Luna. Shout out Eddie Luna. Ay, hello Karox. Umeksena na naman ang demonyong si Eddie Villanueva. Puro kasi nungalingan naman ang pinagsasabi. Siyempre, kahit Judas, anak niya, magaling pa din ang malinis tumigil ka na, Villanueva. Pastor, puro kayo kampo ng demonyo. Ginagamit niyo ang pangalan ng Diyos para sa inyong pambubudol. Salamat, Karox. Ay, nako. Katangahan ng tao. Pinaniniwalaan niya mga yan. Sa bagay, alam mo, Eddie Luna, hindi lang naman dito sa Pilipinas. Maski sa Amerika, pinaniniwalaan niya mga Benny Hinn, Kenneth Copeland, putang na, Diyos ko. Ang yayaman. Mas grabe katangahan sa Amerika, dollar. Dito sa atin, peso lang putang ina. Ano ba yan, Lord? Karox, ngayong nakapwesto na si Win Gatchalian as Senate President dahil daw sa pagkakalipat ni Escudero at Boydila. At marami pang papasalamat sa kanila. Halos ituring nilang bayani. Anong ibig sabihin noon, Karox? Libre na sila sa mga kaso nila? Palagay ko, Karox, absuelto na ba sila sa kaso? Para sa akin, hindi pa din. Maganda ang pangyayari kung maabsuelto sila o kaya imbis na plunder, kaso nila ay maging bailable. May available na lang. Ang kaso ng dalawang magnanakaw. Salamat sa iyo, Sir Rox, and God bless you always. Yun nga no? Pero palagi ko hindi. Yayari sila. Eman Escalona, shout out. Friend Amy Bingson, Dolor Garcia. Shout out sa inyo mga friend. Mission accomplished mga boss. Hanggang bukas po muli. God bless. Good night. Pero ako hindi pa tapos yan. Manggugulo pa yan. Tingnan mo. Sana mali ako.